Tinalakay po sa plenaryo ng Senado ang resolusyon ng minorya para ipanawagang dapat iyakin ang legal na remedyo sa Pilipinas bago ang anumang aksyon ng ICC. At kabilang po sa naglahad ng suporta si Senator Bongo na kasama sa pinanglanang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi si Jonathan Andal. Wala raw magbabago sa mga naunang pahayag ni Senador Bongo matapos siyang pangalanang co-perpetrator sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kahapon. Sabi ng Senador sa isang panayam kanina, tuloy ang trabaho niya sa Senado. Same statement po ako. Same statement. Sir na. Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin. Pero Antayin na lang natin matapos yung confirmation. Trabaho muna tayo. Unahin muna natin ito. sir, wala na how are you feeling po currently? How are you feeling po? Ibayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna. Unahin ko yung trabaho ko. Nabanggit ang aligasyon sa presentasyon ng prosekusyon kaugnay sa basihan ng unang count ng crimes against humanity of murder laban sa dating Pangulo. Sakop nito ang siyam na insidente ng pagpatay sa pagitan ng 2013 at 2016 noong panahon na mayor pa ng Davao City si Duterte. Noong panahong ito, 19 ang patay kabilang ang 3 bata. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. I'll talk about just a few of them now, just to introduce them. First, if we go to the slide, thank you. Ronald Bato de la Rosa, who was the chief of the Davao City Police Office, or DCPO, from 2012 to 2013. Next. Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next. Christopher Bongo, who was Mr. Duterte's aide, special assistant, and important advisor from 1998 to 2016 for the Davao period, and then continued later in the presidency. Mr. Dante Guiaran, regional director, the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Sinisikap naming makuha ang panig ng mga binanggit sa confirmation of charges hearing. Dati nang sinabi ni Go na walang basihan ang anyay one-sided at di patas na aligasyon laban sa kanya kaugnay sa drug war. Wala raw itong kinalaman sa kanyang tungkulin noon bilang Special Assistant to the President noong June 2016 hanggang October 2018 at bilang Executive Assistant ng Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Gate naman ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, bagamat naging abogado nga siya ni Duterte at ng mga hinihinalang miyembro ng Davao Death Squad noong 2009, ginagawa lang daw niya ang kanyang trabaho bilang abogado. Itinanggi niyang nasangkot siya sa EJK. Si De La Rosa naman di pa nagpapakita sa Senado mula noong Nobyembre. Noong nakaraang linggo, naghain ng minorya sa Senado ng resolusyon para protektahan ang mga Pilipino laban sa anilay extraordinary rendition. Binanggit ang pagsuko umano sa dating Pangulo sa ICC nang di raw nakakadulog sa judicial system ng Pilipinas. At ang posibilidad na malagay rin sa ganitong sitwasyon ng mga tinukoy ng ICC prosecutors bilang co-perpetrator ng dating Pangulo. Sa resolusyon, nakasaad na dapat tiyakin ang legal na remedyo sa Pilipinas bago ang anumang aksyon ng ICC. Inisponsor ni Senador Rodante Marcoleta ang resolusyon sa plenaryo ng Senado kanina. Bakit po biglan lamang nakukunin halimbawa ang isang mamamayan natin nang hindi natin ginagawa ang katungkulan sa ilalim ng batas na ginawa natin? Republic Act 9851 has not been repealed so far, Mr. President. It is active. Bakit hindi po ginagamit ito? Nabanggit din niya ang posibleng banta umano sa dalawang kasamahan nilang senador dahil sa aksyon ng ICC. Nagayag din ng suporta ang ilang kapwa-senator. Ang isa rito ay hindi nakapagsasagawa ng kanyang tungkulin sapagkat may dalang takot po dahil magsasagawa ng extrajudicial rendition ang isang korte na kung saan ang kanyang jurisdiction ay hindi na po natin kinikilala, Mr. President. Naghayag din ng suporta ang ilang kapwa-senador sa minorya, kabilang dyan si Go. No Filipino should be deprived of liberty without due process of law. This is not merely a legal or procedural technicality, but a
but a constitutional guarantee. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May mensahe si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagkikita kamakailan ni na Pangulong Bongbong Marcos sa dating Vice President Leni Robredo sa Naga City at sa Malacanang. I don't know kung nalaman mo na nagkita si BBM at si Mayor Lenny last Saturday sa Naga. And kahapon, doon na naman sa Malacanang, pumunta na naman sila. So, ano reaction mo dito? In relation to sa 2028 elections, good luck. Good luck. And speaking of good luck, sinabi din ni BBM na good luck daw nung nag-pronounce ka na tatakbo last Wednesday. Bakit them? Bakit you? Bakit them? Good luck. Ayon pa kay Vice President Duterte, ayaw na muna niyang pag-usapan ang issue ng kanyang running mate. Meron daw siyang nirecruit pero hindi pa nakapagdesisyon. Dagdag niya, walang kinalaman ang kanyang anunsyong pagtakbo sa 2028 sa kinakaharap ng mga impeachment complaint sa Kamara. Magpupulong daw ang kanyang defense team tungkol sa susunod nilang hakbang. At kaugnay naman sa confirmation of charges na kinakaharap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat ang Vice Presidente sa defense team. Gusto raw sana niya makasama ang ama pero hindi raw pinayagan ang kanilang aplikasyon na makabisita sa linggong ito. At payo niya, kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na pinangalan ng co-perpetrator sa drug war, kumuha na abogadong may alam sa international law at Rome Statute. Nagtungo Iligan City si Vice President Duterte para dalawin ang mga nasalanta ng masamang panahon. Sa ibang balita, kumalat po sa social media ang video ng isang lalaki na nagpupumilit buksan ang pinto ng isang sasakyan sa Bacoor, Cavite. Natunto ng pamilya ng lalaki at doon na pag-alaman na ilang araw na pala siyang nawawala nung makuhanan ng video. Saksi si Salima Refran. Sa viral video na ito nakuha sa Bacoor Boulevard sa Cavite, isang lalaki ang nagpupumilit magbukas ng sasakyan ng babaeng uploader. Bumusina at hinampas pa ng uploader ang bintana para itaboy ang lalaki. Pero hindi natinag ang lalaki at lalo pang nagpursige na buksan ang pinto ng sasakyan. Hanggang sa napasigaw at umarangkada na lang ang uploader. Pero ang lalaki, makikitang pilit pang hinahabol ang sasakyan. Nakarating na sa Bacoor LGU ang insidente at pinaiimbestigahan na ni Mayor Strike Revilla. Siya po ay problema po sa pag-iisip. Siya po ay right now sabi po ng pamilya at sabi po ni Colonel Desamito, hepe po ng Police Bacoor, siya po ngayon ay nasa mental hospital na. Pinapuntahan ko po agad sa natin sa pulis natin. Fortunately, hindi talaga namin matagpuan yung lalaki. So, sabi ko, nagduda na ako, kontakin nyo yung family, baka nahanap na nila. So yun, tama yung hinala ko na nahanap na nga po nila sa Cavite City. Ayon sa kapatid ng lalaki, agad daw nilang pinuntahan ang kapatid sa Cavite City Police Station. Doon nila nakita at nakumpirma na siya nga ang nawawala nilang kapatid na may diferensya sa pag-iisip. Kwento pa ng kapatid, halos 5 araw nang nawawala ang kanyang kapatid. Hinanap nila at nag-post ng missing person sa social media. Naghahanap na po kami noong February 18, hanap na po kami ng hanap. Tapos may nakarating po kami Tagaytay, 13 Martires. Nandun na po siya sa Mandaluyong. Dinala po namin. Nung kunuha namin sa Cavite City, humingi din siya ng sorry sa may-ari ng sasakyan na binuksan ng kapatid at nag-viral sa video sa social media. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Alamin po natin ang latest mula sa pagharap ng mga common legal representative para sa mga biktima sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At saksi live, si Mariz Umali. Mariz. Yes, Pia, bago mag-alas 3 nga ng hapon oras dito sa The Hague at bago mag-alas 10 naman dyan sa Pilipinas ay nag-adjourn na o sinuspindi na muna pansamantala yung sesyon para sa araw na ito. Ito yung second day ng confirmation of charges hearing dito sa ICC para rin sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ikalawang sesyon ay
actually third session na ito on the second day ang nagpatuloy sa pagbibigay ng pahayag o ng kanyang talumpati dun sa submission on merits si Paulina Maceda, ang Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims. Sa paglalahad ni Maceda, binigyan diin niya na ang kanilang paninindigan ay para sa mga pamilyang hindi nakarating sa pagdinig na ito. Aniya, ang mga nasawi ay hindi lamang mga numero o statistics, kundi mga taong may pangalan, pamilya at buhay na nawasak. Tinawag ni Maceda ang drug war bilang isang policy against poverty na animoy nakatuon sa pinakamahihirap at pinaka-vulnerable sector ng lipunan na naiipit sa gitna ng operasyon. Iginiit pa niya na ipinakita ng administrasyon ni Duterte ang issue bilang isang parusang pagpapatupad ng batas sa halip na tugunan ang mas malalim na suliranin tulad ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At para sa prosekusyon, ito ay isang malawak at sistematikong pag-atake na nakatuon sa maraming mga sibilyan. Binanggit din ni Maceda ang iba't ibang ulat ng mga international at local na organisasyon. Ayon sa ulat ng Human Rights Watch noong 2022, umaabot sa 6,200 na iulat na nasawi, samantala sa ulat ng UNHCR noong 2020, tinatayang nasa 8,663 ang bilang ng mga namatay. Git naman ng Commission on Human Rights ng Pilipinas na maaaring doble o triple pa aktual na bilang kumpara sa tala ng United Nations. Lumutang din sa mga testimonya ng mga biktima at kanilang mga kaanak ang mga paratang na matitinding paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang torture, malupit at di makataong pagtrato, panggagahasa, pagbubugbog, pagsampal, electrocution at mga banta sa buhay. Sa kabuuan, iginiit ng prosekusyon na ang mga ebidensyang ito ay nagtuturo sa pagkakaroon ng isang organisado at malawakang patakaran na nagresulta sa libu-libong pagkamatay at malubhang paglabag sa karapatang pantao. Samantala, Pia, ang huling bahagi nung third session na ito ay nagsalita naman si Attorney Gilbert Andres bilang bahagi pa rin ng Common Legal Representative of Victims. At sinabi nga niya na Mr. Duterte's drug war campaign targeted the very humanity of the people. At kumbaga inalisan daw ng dignidad ang mga tao. At sinabi rin niya na dun sa mga operasyon na ipinatupad para mas makuha o masawata di umano yung mga involved sa drug war ay nilagyan daw o pinlantahan ng mga ebidensya ng illegal drugs at mga paltic guns yung mga biktima at sinabing sila raw ay nanlaban. At sa huli ay nagdulot daw talaga ito ng matinding trauma sa buhay ng mga pamilya ng mga biktimang ito. At nabanggit din kanina na yung mga bata na nabibilang sa mga nasawi dito sa mga operasyon na ito ay collateral damage daw ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa huli ay talagang sa mga ebidensyang kanila ipinakita, pinatutunayan nila na may sufficient grounds para tumulak sa isang trial proper, full-blown trial, itong mga counts 2 and 3 ng crimes against humanity na kung saan ito yung mga kinakaharap nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nagtapos na ang prosekusyon at ang CLRV sa submission on merits. Tomorrow ay nakasuspend muna ang hearing dahil bahagi ng mga adjustments nga na ginawa para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 4 na araw lamang gaganapin yung mga hearings. So magre-resume na ulit, Pia, ang hearing sa darating na Thursday kung saan ang depensa naman nakatakdang magsumite ng kanilang mga merits o ebidensya. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court. Ako po si Mariz Umali para sa Saksi. Pia? Mariz, pwede mo bang ilarawan para sa amin kung ano yung naging pagtanggap o kung ano yung naging reaksyon ng mga naroon sa hearing nung sila ay nakikinig sa submission of merits ngayong araw na ito?
Pia, ang pinaka-evident dun sa mga reaksyon na ito ay nanggaling mismo sa mga pamilya ng mga biktima. No? Kasi of course may mga nakikita tayo na ilang mga individuals na nanonood na napapailing. Pero yung talagang kitang-kita mo yung emosyon, manggagaling mismo doon sa mga pamilya ng mga biktima na talagang naluha at naging emosyonal habang pinapakinggan nila. Dahil kumbaga bumalik ulit sa kanilang alaala. Bagamat hindi naman nila talaga makakalimutan yung nangyari sa kanilang mga kaanak no, dito sa war on drugs na ito. At talagang sila ay traumatized. Pero kumbaga parang tila isinampal muli sa kanila yung masakit na katotohanan sa nangyari. Hindi lang sa kanilang mga kaanak, kundi sa maraming iba pa na mga biktima, especially dun sa mga binanggit na mga pangalan na naging bahagi nga ng Oplan na Tokhang at pati na rin ng Oplan na high value target. No? So itong mga actually dahil nga very formal kasi sa court gallery, wala ka masyadong makikitang mga reaksyon kundi even yung ano nila, yung emotions nila na talagang makikita mo yung sakit, talagang ang makikita mo lang yung pagpahid nila ng luha. Pero mamaya tutulo na naman, mababasa na naman yung kanilang mga mata dahil tuloy-tuloy yung kanilang, kumbaga, yung reaksyon nila ng, yung, of course, yung nararamdaman nilang sakit dun sa patuloy nilang naririnig kung gaano karami yung mga nabiktima raw nitong drug war na ito nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali. Inihangin po sa Kamara ang mga panukalang gawing regular holiday ang February 25 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. At yan po ang pinunsuhan ni Tina Panganiban Perez sa Barangay Saksi. 40 taon na ang nakararaan nang mapuno ng tao ang bahaging ito ng EDSA sa loob ng 4 na araw mula February 22 hanggang February 25, 1986, umukit sila ng kasaysayan. Ang EDSA People Power Revolution na hudyat ng pagtatapos ng diktadura ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayong bisperas ng paggunita sa People Power, isang misa ang idinaos sa EDSA Shrine. Sana yung mga nakakatanda sa amin ay huwag kaligtaan na iulit, sabihin din sa mga kabataan na hindi nakita ang EDSA na kung kami ay tatawid bukas, sana itawid namin ang magandang diwa ng pagiging kapwa. Kasabay ng pagunita sa EDSA, pangungunahan bukas ng civil society groups ang Trillion Peso March 3 laban sa katiwalian at sa mga political dynasty. Nag-abiso na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na magbabagal ang trapiko sa paligid ng People Power Monument. Isasara naman ang White Plains Avenue simula alas 6 ng umaga. Ilang eskwelahan at lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng walang pasok bilang pag-alala. Pero ang Malacanang, hindi yan idineklarang holiday para sa buong bansa. Noong 2024 pa ito hindi isinama sa listahan ng mga holiday. At mula noong 2025 ay idineklara namang special working day. Kaya ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA, ilang mambabatas ang naghain ng panukala para ideklarang regular national holiday ang February 25. Pabor dito ang ilang kapuso natin online. Mahalaga raw na ipaalala sa mga kabataan ang kahalagahan ng people power at demokrasya. Naging inspirasyon pangaraw para sa ibang bansa ang nasaksihan sa Pilipinas noong people power. Komento naman ng isa pa, punto ito sa kasaysayan ng bansa na maipagmamalaki ng mga Pilipino kahit sa ang dako ng mundo. Sabi naman ng isang netizen, sang-ayon siya para maidagdag sahod. Sabi ng palasyo, pag-aaralan ng Pangulo ang mga panukala. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.